Yo mga Bald! Bald driver here! Suzuki V-Strom 160. Entry-level adventure bike na may 146,000 piso na SRP at may dual-channel ABS na agad. Ang tanong, solid ba itong pang long ride o porma lang na tinukaan sa harap? Sige tol, himayin natin ng maigi tong Suzuki V-Strom 160. Straight to the point tayo, walang halong sales talk, pormahan at visual language. Dito tayo sa mga detalye na mapapansin mo agad pag tiningnan mo yung unit. Unang-una, nakuha nito yung big bike aura ng V-Strom family kahit maliit ang makina. Headlight niya, mapapansin mo yung stacked octagonal design. 3 hanay na LED headlights na patayo ang pagkakapwesto na may kasamang LED DRL. Kasama pa yung iconic na tuka o beak sa harap na may adventure graphics. Sobrang tapang ng mukha ng motor pag sinalubong mo sa daan. Hindi mukhang entry level. Body lines, kitang-kita na malaki ang profile ng fairings mula sa tangke pero bumabagay sa slim tail section. Yung mga turn signals naman, naka-flexible rubber mount. Importante ito para hindi agad mabali ang plastic kapag sumasabit o natutumba ang motor. Mugs at brakes, ang disc rotor niya sa harap at likod ay ventilated pedal design. Pugi tignan. Pero ang bentahe talaga rito ay ang dual channel ABS. May sensor rin ang harap at likod. Yung gulong naman ay tubeless semi-black o dual sport pattern na naka-diamond cut polish mugs. Handang-handa sa touring ang dating cockpit at user interface. Meter panel, mapapansin mo yung inverted digital panel na naka-blue background na may white text. Napakasimple at madaling basahin kahit tirik ang araw habang bumabiyahe. Walang Bluetooth connectivity o navigation pero straight to the point ang mga indicators. Utility at convenience, makikita yung built-in USB-A port sa kaliwang bahagi ng panel para sa direktang pagsasaksak ng phone o action cam habang nakabiyahe. Dagdag pa rito ang hinge-type fuel cap kaya hindi mo na kailangang hawakan o itabi ang takip ng tangke kapag nagpapakarga ng gas sa 13-liter fuel tank nito. Engineering analysis. Engine, 162cc. Spark ignition 4-stroke. Single cylinder, SOHC. 2-valve, air-cooled. Fuel injected. Max power, 14.75 horsepower sa 8,000 RPM. Max torque, 14 Newton meters sa 6,500 RPM. Bore by stroke nito ay 60mm by 57.4mm. Medyo over square o short stroke ang setup, kaya buhay na buhay ang rev sa taas kapag binibiga ang makina sa highway. Dahil air-cooled at walang radiator, bawas ang aalalahanin mong maintenance sa coolant o taga sa hose. Ground clearance, 160mm. Sapat para sa mga lubak sa syudad at sementadong kalsada. Suspension naman, telescopic fork sa harap at swing arm monoshock sa likod. May factory-installed rear tire hugger din para i-protect ang swing arm at likod mo sa talsik ng tubig. Fuel tank ay 13 liters at ang fuel efficiency ay kaya pumalo ng hanggang 50 kilometers per liter depende sa biga. Ibig sabihin, kayang tumakbo ng lagpas 600 kilometro sa isang puno ang tangke. Sulong-sulo mo ang long ride. Curb weight nito ay 148 kilograms. May sapat na bigat para maging stable, pero accessible pa rin dahil sa mababang seat height na 795mm. Kayang-kaya i-flat foot ng average height na Pinoy. Good points sa looks at function. Unang-una, big bike ura. Matikas ang tindig, may iconic beak at stack LED headlight na humahakot ng tingin sa malayo. Pangalawa, safety and tech. May dual channel ABS sa harap at likod para sa presyong entry level. May built-in USB port na agad sa pani. At pangatlo, long range. Malaking 13-liter tank na ipinari sa 50 kilometers per liter na accessible ang upuan sa 795mm seat height. Cons o pag-isipan mo, medyo mababa ang 160mm ground clearance. Kung gagamitin mo sa purong matitigas na off-road o malalaking bato, walang Bluetooth connectivity o built-in navigation sa panel. Kahit touring ang forma, air-cooled lang ito. Kaya asahan mong may init na aakyat sa binti kapag na-traffic ka ng matagal sa syudad. Bagay ito sa mga riders na gustong pumasok sa adventure touring segment pero ayaw sa matatangkad at mabibigat na Audi V-bike. Swak na swak sa mga naghahanap ng weekend long ride machine na pwede ring gamiting pang araw-araw na service na hindi iiyak ang bulsa sa gas. Ito bagay sa mga taong walwalan kung magpatakbo. Yung mahilig sa top speed na 160 km bawat oras. At yung mga naghahanap ng motor na gagamitin pang hard trail sa kabundukan. Verdict ko, real talk.
Sa presyong 146,000 piso SRP, panalong-panalo na ang tindig ng tuka nito sa harap. Nakakuha ka ng motor na mukhang mamahalin, pero kayang-kaya mong dalhin kahit sa traffic. Humahakot ng tingin dahil sa tuka at tindig nito na parang 250cc pataas kung tingnan sa malayo. Overall rating ko sa looks at practicality, Suzuki V-Strom 168.5/10. Matigas, loaded sa safety dahil sa dual channel ABS, at sobrang solid ng range sa long ride. Kayo mga bald, sapat na ba ang short stroke na makina at dual channel ABS para kunin mo ito? Ano unang accessories ang ikakabit mo? Top box para sa kargada? O crash guard agad para protektado ang fairings? Comment mo sa baba. Stay safe guys. Bald driver